Lahat, tayo po ay darako sa ating prayer meeting. Ang ating pong pagtitipon sa pananalangin. Ganito po ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan po ang sabi sa book of Ephesians chapter 2 verse 10. In the book of Proverbs chapter 14 verse 12, ganito po ang sabi. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mga kapatid, sa Ephesians chapter 2 verse 10, liwanagin nating mabuti after we've been saved, pagkatapos po nating maligtas. Dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo at tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay tumatan sa atin, meron pong blueprint ang Diyos sa mga naligtas na kailangan pong lakaran, maging identity ng isang mananampalataya na siya ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kung natatandaan ninyo ang sinasabi ko, kapag ka ikaw ay hindi pa naligtas, ang pinakang focus ng ating pag-uusap ay ang pananampalataya upang ikaw ay maligtas. At sapagkat naligtas ka sa pananampalataya, mamumuhay ka ayon din sa pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mamumuhay ka ng ayon sa kanyang blueprint na inihanda bago ka pa maligtas. Kaya't wala pong iniligtas ang Diyos na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, doon gumagana ang tinatawag na pagsampalataya. Meaning, naniniwala ka sa sinasabi ng Diyos kahit hindi mo nakikita o hindi mo lubos na maunawaan, subalit dahil sinabi ng Panginoon, kailangan mong sumunod sapagkat ikaw ay mananampalataya. Nagkaintindihan tayo. At tinitiyak ko naman na ang mga mananampalataya na uunawaan at mauunawaan niya ang mga salita ng Diyos sapagkat ituturo sa kanya ng banal na espiritong nakatahan sa kanya. Liban na lang kung ang pagsampalataya mo ay hindi totoo at hindi naging makabuluhan sa iyo or walang kabuluhan ang pananampalataya mo. Kaya nga sinasabi ko lagi, tiyakin mong mabuti na tinanggap mo si Kristo at tinanggap ka ni Kristo. Dahil kung hindi yun maliwanag sa iyo, tinitiyak ko, ang pagsunod, malaking struggle o malaking problema para sa iyo. Lalo na ngayon, may pandemic. Malaking struggle sa iyo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat pwede mong gawing diving board ang pandemic nito to justify yung mga bagay na hindi mo dapat i-justify pero nagagawa mo sapagkat gusto mong gawing excuses. Tandaan mong mabuti, tayo ay nasa apostasy age. Unawaing mabuti na ang apostasy age ay ang pagtalikod ng so-called Christian sa maliwanag at solid na doktrina ng banal na kasulatan. Ingat, ingat. Tayo ay nasa apostasy age.
Marami ang tumatalikod sa maling aral, sa magaling na aral, at pumupunta sa mga pantasyang aral. Pantasya, ha? Huwain niyong mabuti. So manalangin muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating gagawin sa oras na ito. Yan po ay napakahalaga. Panginoon, ituro mo sa amin ang daan ng iyong mga palatuntunan at turuan mo kaming lumakad at lakaran ingatan ang mga bagay nito hanggang sa kami ay tuluyan ng humarap sa iyo. Bigyan mo po kami ng pagkaunawa upang maunawaan naming mabuti ang mga tagubilin mo, ang mga salita mo, upang ikay aming maluwalhati. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, may mga pagkakamali kami, sinadya o hindi, alam mo po iyon, Panginoon. Patawarin mo po kami. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Pangunahan mo rin kami sa oras na ito sa aming panilalangin, pagtitipon-tipon, personal devotion namin, anuman ang kalagayan namin sa buhay, saan man kami naroon, sa workplace, Panginoon, marahil ay natutulog, marahil ay papahinga, anuman ang ginagawa namin sa oras na ito, dakilang Ama, itinadalangin ko po ang bawat isang, pangunahan mo po sila, mangusap ka po sa kanila, magpakahayag ka po sa kanila. At higit sa lahat, abutin mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, still nasa pandemic pa ang buong mundo. At mayroon pa pong nakakabahalang panibagong sigwada ng pandemya, Panginoon. Tulungan mo dakilang Diyos na maabatan na po ito ng vaccine upang hindi na po ito tuloy ang makapaminsala pa. Sapagkat tunay o Diyos, kung magpapatuloy ito, naalala ko, Panginoon, na mayroon kang sinabi na mayroong talagang magaganap na kailanman ay hindi pa mangyayari. Subalit, ito po'y bahagi ng iyong prophecy, ng iyong sinabi sa muli mong pagbabalik. Kaya tulungan mo po kami na lagi kaming handa sa anytime, Panginoon, sapagkat nalalaman po namin na mayroon kang itinakdang panahon ng pagdagit ng bawat mananampalataya. Tulungan mo kaming magawa namin ang iyong kalooban sapagkat tunay o Diyos na bilang mga nangaligtas ay magkaroon, Panginoon, ng kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan sa aming mga sarili. Pangunahan mo po ang mga kapatiran sa church, ang mga kapatiran sa kanilang mga tahanan, ang mga kapatiran sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Salamat po sa kanilang patuloy na pagsubaybay at pag-aaral, pakikipag-aral, Panginoon, ng iyong banal na salita. Pangunahan mo po kami. Salamat po sa mga gawain mo nagpapatuloy kahit mayroong pandemya. Salamat din sa mga kapatirang sumusuporta financially upang tugunan po ang mga bayarin at gastusin ng iyong gawain sa gitna ng pandemya, Panginoon. Pagpalain mo po sila sa kanilang paghahanap buhay. Lingapin mo po ang kanilang tahanan at tulungan mo sila, Panginoon, na maging generous, Panginoon, lagi. At pagpalain mo ang kanilang mga lakad, higit sa lahat, kung ano man ang mga suliranin po nila sa oras na ito, katagpuin mo po ang iyong mga mananampalataya. Salamat po sapagkat mayroon kami nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat po, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Sa oras na ito, Panginoon, mag-aaral kami ng iyong salita. Pero nais po namin unahin ang mensahe mo ng pagliligtas. Kaya tulungan mo po kami na sa patuloy namin pagtatalakay na ma-evangelize po ang mga tao ang aabuti ng pag-aaral nito. Ang makakapanood, mangusap ka po sa kanila. Kung hindi pa po sila saved, mangusap ka po sa kanila. Kung saved naman po sila, bigyan mo sila ng pagkaalam at karunungan upang maunawaan nila ang mensaheng tatalakayin po namin sa oras na ito. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo kami sa pangunahan sapagkat yan po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Sa oras na ito, gusto kong unahin natin ang pinakamahalaga sa lahat.
kaibigan, doon sa hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Kapag ka sinabi po namin, hindi pa tumatanggap, hindi po yan yung religious influence o yung instant o automatic na pagka ikaw ang magulang mo ay Kristiyano, automatic Kristiyano ka na rin. Hindi po, mga kapatid, mga kaibigan. Ang salvation po ay hindi package deal. Yan po ay individual na tatanggapin ng bawat isa ang kaligtasan. Hindi porke ang tatay mo ay pastor, ay saved ka na. Hindi porke ang nanay mo ay mananampalataya ka na rin. Hindi po totoo yon. Dahil ang buong katotohanan po, ang bawat isa ay dapat aralan at mag-aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng kamalayan ng pagtanggap. Kapag hindi po dumating yung personal na pagtanggap at hindi dumating yung tinatawag na personal experience sa totoong conversion, yan po ay napakalaking problema na papasok po siya sa tinatawag kong assumption. At yun po yung pinakamabigat na ipinapalagay mo lang yung sarili mo. Hindi ka talaga lubos na tiyak sa iyong kalagayan. Kaya nandun ka sa puntong, siguro maawa sa akin ng Diyos. Siguro kahabagan din ako. Siguro hindi ka tiyak. Dahil hindi klaro sa iyo ang iyong relationship sa Panginoon. So yun po yung malaking problema. Kapag klaro ang relationship mo sa Panginoon, klaro din ang iyong action sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So yun po ang dapat nating maunawa ang mabuti, mga kapatid. Dapat maging maliwanag. Okay? So ang unang-una mong gagawin, kaibigan, kung hindi ka ba tumatanggap sa Panginoon, ang unang-una mong gagawin, makilala mo ang sarili mong ikaw ay makasalanan. Walang exempted dito. Sapagkat sa banal na kasulatan sa Romans chapter 3 verse 10 to 18, lahat ng tao ay pumasok sa ganong kalagayan. Walang matuwid kahit isa. Wala kahit isa. Sabi ng Biblia. Kaya ang pagdating doon sa talatang 23, lahat ay nagkasala. Ang masaklap, nagkasala ka, mamamatay ka sa kasalanan mo. At yun yung malaki at mabigat na problema. Pag namatay ka sa kasalanan mo, wala kang pag-asa. Kasi hindi ka na magkakaroon ng pagsisisi. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magsisi doon sa kabilang buhay sapagkat naandun ka na. So, yun po ang malaking problema. Kaya pag nalaman mo ikay makasalanan, magsisi ka sa kasalanan mo. Talikdan mo yung kasalanan na yan sapagkat handa ang Diyos na ikaw ay patawarin at tanggapin. Yun lang naman ang pinaka-importante sa lahat. Malaman mo na ikaw ay makasalanan at pag nakilala mo na ang sarili mo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, magsisi ka. Ang Diyos actually, mahabagin ang Panginoon natin, mapagmahal ang Panginoon natin. Ang problema lang natin, sinabi na nga ng Bible na makasalanan tayo, gusto pa natin i-justify sa Diyos na hindi tayo masama. Yun po yung problema natin. Bakit baga hindi natin matanggap na talaga namang tayo ay masama? Ang Diyos po ang nagsasabi noon. So ayun po ang una. Gusto mong maligtas? Kasi lahat po tayo mamamatay. Maniwala kayo sa akin. Wala pong tao sa ibabaw ng lupa na hindi makakaranas ng kamatayan. No po. Lalong-lalo na kung hindi pa tinanggap ang Panginoon, talagang 100%. So yun po yung sinasabi. Maliban na lang doon sa mga tumanggap na kung dumating yung tinatawag pong rapture, sa ibang topic po yun. Dumating yung rapture at buhay ka ngayon, papalitan lang yung katawan mo. Kung namatay ka naman, bubuhayin yung katawan mo para mapunta sa langit. So yun po yung procedure ng rapture. But this time, gusto ko munang maintindihan natin, maintindihan mo kaibigan, na alam ng Diyos na makasalanan ka. Pero dahil alam ng Diyos na makasalanan ka, huwag mo nang pagtakpan yun. Aminin mo na lang. Sapagkat ang Diyos naman ay mapagpatawad. Yun lang, kailangan mo lang magsisi.
Pag sinabi pong magsisi, complete talaga yan, talikuran mo yung kasalanan na yun. That's number 1. Makilala mo ang sarili mo na ikaw ay makasalanan. Number 2, kailangan mong makilala yung pagka-Diyos ng tagapagligtas. Kailangan mong makilala ang pagkatao at pagka-Diyos ng tagapagligtas. Dito nalilito yung mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Bakit? Sapagkat sa kanila, ang Kristo, taong-tao talaga, hindi pwedeng maging Diyos. Kasi sa kanila, ang Diyos ay Espiritu. Kaya sa kanila, ang Diyos limitado, hindi pwedeng magkatawang tao. Sa atin, ayon sa Biblia, ang Kristo, 100% tao, 100% Diyos. Problema na naman sila doon. Kaya, ibinibigyan ko lang po kayo ng verse I-view. Sino tong tagapagligtas? Kasi kung siya po ay merely tao lang, tao talaga, hindi po siya magiging qualified. Hindi siya makakwalify. O wala sa kanya ang qualification na maging Savior. Kasi kung tao siya, according to the Bible, lahat guilty. Lahat masama. Since na ang Biblia ay nagsasabing nagkatawang tao siya, ay ano ba siya before? Espiritu siya before na nagkatawang tao. Diyos kasi siya na nagkatawang tao. Kaya kailangan mong makilala yung Savior, hindi lang yung pagiging, yung humanity niya, yung human nature niya. Dapat makilala mo rin yung deity, yung divinity ni Christ. Kasi Savior siya. Bigyan ko kayo ng example. Sa Book of John chapter 20 verse 31, sabi ng Bible verse ganito, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo ang anak ng Diyos. Ito po ay anak ng Diyos. Sa New American Standard Bible, maliwanag po yung translation nila doon na narito ang anak ng Diyos, yung kasama ng Diyos, ang unique na anak ng Diyos, ang Diyos mismo, kumbaga sa ipinapakilala direktamente sa translation na siya ay Diyos na kasama ng Ama at siya ay magpapahayag tungkol sa Ama. So, yun po yung sinasabi doon. Dito naman sa Book of John, sa King James Version, sinasabi, ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Tingnan po ninyo. Pag nakilala mo ang Kristo bilang Diyos at sasampalataya ka, magkakaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. Alam po ba niyo kung ano yung buhay na yan? Buhay na walang hanggan. Yun yung buhay na gagamitin po natin pagkatapos natin dito sa lupa. Napaka-importante po nun. Ang buhay natin dito sa lupa, temporary yan. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa eternity sa langit pag tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Well, siguro sasabihin sa akin, Pastor, paano yun yung mga makasalanan hindi tumanggap sa Panginoon? Mamamatay sila, mayroon din silang buhay na tinatawag, kaya nga lang doon sa impyerno, sa lake of fire. At yung mamayat doon. Pag napunta ka sa impyerno, hindi ka pwedeng umalis. Walang bertod ang pananalangin ng kahit sinong religious leader para mapaalis ka doon. Sapagkat sa oras na ikay mamatay, may judgment na darating sa iyo. At forever ka doon. Maliwanag din itinuturo dito sa Biblia. But then another topic yun. Ang sinasabi ko lang ngayon, sampalatayanan mo, makilala mo kung sino yung Savior. Sino ba ang Savior? Si Christ. Siya lang po ang Savior, wala na pong iba. Walang religion na makapagsisave, maliban lang sa Kanya. Bakit? Si Kristo po ay namatay sa makasalanan. Sino ba yung makasalanan? Hindi ba ikaw at ako? So, sa atin siya namatay. So, kailangan natin siyang makilala ng gusto. Okay. Meron po sinasabi sa Book of Titus, chapter 2, verse 13. Kung meron kayong Bible, pwede niyong sundan yung aking sinasabi. Book of Titus, sa aklat ni Tito, sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, ganito ang sabi. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Klarado po yung statement ni Apostol Pablo kay Tito. Dakilang Diyos at tagapagligtas ang Kristo. So number 1, dapat makilala mo makasalanan ka. Magsisi ka doon.
Pangalawa, dapat makilala mo yung Savior. Mahalaga yon. Pangatlo, kailangan mong tanggapin yung Savior, ang Kristo. Kailangan mo siyang tanggapin. Mga kapatid, hindi po ito religious influence na sinasabi ko. Ay hindi, tinanggap ko na ang Panginoon. Pastor, matagal na. Bata pa ako, tinanggap ko. Mga kapatid, madali pong sabihin yon. Yan po ay deceiving na statement. Mali po yon. Pag sinabi mong tinanggap mo ang Panginoon, dapat buhay yung Kristo at maliwanag sa iyo ang direction mo bilang mananampalataya. Maliwanag sa iyo. Alam mo ang laman ng Biblia dahil inaaral mo ito sa tuwi-tuwi. Sunday, pinag-aaralan ninyo ito. Wednesday, nag-aaral kayo nito. Mayroon kang time para pag-aralan talaga yan. At maliwanag sa iyo. At kung ikaw ay mamatay ngayon, sa langit ka pupunta. Maliwanag sa iyo dahil tinanggap mo si Kristo. Now, hindi yan religious influence or motivation. Tingnan ninyo sa patuloy na sulat ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 2 again, verses 13 and 14 na. Punta tayo sa verse 14. Sabi kanina, maluwalhati natin ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Pasinin po ninyo, nagkatawang tao ang Kristo. Anong purpose? Para mamatay para sa kalagayan natin. Bakit? Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kailangang mayroong mamatay sa posisyon natin. Ito yung hindi maintindihan ng mga ngaral na hindi matanggap ang pagka-Diyos eh. Ang Kristo po, nagkatawang tao. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Kahit kung hindi niya uhubarin ang kanyang pagka-Diyos, hindi po tayo matutubos. Hindi po siya pwedeng mamatay eh. So kailangan niyang magkatawang tao upang siya ay mamatay. Dahil kung hindi siya magkakatawang tao, walang namamatay na espiritu. So kaya kailangan niya yon. Kaya nga sinasabi ko lagi doon sa ibang mga ngaral na hindi maipakilala ang pagka-Diyos ni Kristo, malaki problema niyo. Kung hindi Diyos ang Kristo at hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, hindi tayo maliligtas. Kasi walang relihiyong makapagliligtas eh. So yun yung buong katotohanan. Kaya ang sabi dito sa verse 14 na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Yan din yung sinasabi sa Matthew 1:21 eh. Ang focus nga lang doon sa Matthew 1:21 is Israelites. Dito naman, kasama na tayo, mga hintil. No po? Kasi tinanggan nila yung Savior eh. Tayo naman, in-appreciate natin, tinanggap natin ang Savior. Unlike sa mga Hudyo, hanggang ngayon, nire-reject pa ng mga Hudyo ang Kristo eh. Hindi pa nila matanggap na Diyos si Kristo eh. Hindi pa nila matanggap na dumating na ang Messiah eh. Naghihintay pa rin sila hanggang ngayon. Samantalang pinatay na nga nila. Diba? So, namatay na, nabuhay na maguli. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila. Bakit? Kala nila mayroon pang darating na Messiah para sa kanila. Anyway, matatalakay din natin yung mga ganyang mga issue. Now, ano sabi dito? At malinis niya ang kanyang sariling bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Nakilala mo, makasalanan ka. Nakilala mo ang tagapagligtas. Tanggapin mo, tinanggap mo o sinampalatayan mo ang tagapagligtas. Pag-aari ka niya. Pag-aari ka ni Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, pag-aari ka niya. At sapagkat pag-aari ka ni Kristo, ikaw ay alipin ni Kristo, siya ang Panginoon mo. Mayroon kayong intimate relationship. Klaro? Okay. Intindihan ba yan? So, siguro sasabihin nyo, Pastor, ang katibayan namin na pag tinanggap namin si Kristo, kami ay ligtas. Basahin natin ang Acts chapter 16, verses 30 and 31. Mayroon kayong Bible, pagkasubaybayan nyo lang ito. Ang sabi po sa verse 31, verse 30, basahin natin ang Acts chapter 16, verse 31.
16:30 and 31. Okay? At sila inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas?" Yan po yung tanong ng gwardiya. Kay Apostol Pablo at kay Apostol Silas. Sa dalawang mangangaral. Anong kailangan kong gawin para maligtas? Specific po yung tanong. Ano po? Ang sagot naman, maliwanag din. Verse 31. At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan." Hapansin ninyo, ang ginagamit na statement na Apostol Pablo pag unbeliever, hindi Kristiyano, unbeliever, hindi pa tumatanggap. Ang ginagamit na statement ni Apostol Pablo, manampalataya ka upang maligtas. Maliwanag yan ha? Pag unbeliever, ang statement tungkol sa relationship sa Diyos, pananampalataya para maligtas. Kapag ka tinanggap na ang Panginoon, diligtas ka na. Ang kailangan namang i-emphasize ang paggawa ng mabuti upang maluwalhati ang Diyos. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti upang maluwalhati ang Diyos na nakatahan sa iyong buhay. Nakuha mo? Nakuha niyo po? So yun po yung dapat nating maintindihan. Nakalaman mo, ikay makasalanan, tinalikuran mo yung kasalanan na yun, nakilala mo ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, sinampalatayanan mo ang Kristo. Naligtas ka na, tama? Tinanggap mo, sinampalatayanan mo, naligtas ka. Ngayon, yung kaligtasan ba nawawala? Hindi po. Tiyak ba yung kaligtasan? Tiyak po ang kaligtasan. Hindi pwedeng mawala. Bakit? Sa oras na tinanggap mo ang Panginoon, kung tinanggap mo siya ngayon, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 27 to 30, "Dinirinig ng aking mga tupang aking tinig, nakikinig sila sa akin, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. At sapagkat dinirinig, sumusunod, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan." Hawak ko sila, sabi ni Kristo. Hawak siya ng Ama. Hawak sila ng Ama. At walang pwedeng umagaw sa kanila at hindi sila malilipol kailanman. Maliwanag po yun. Pag tinanggap mo si Kristo, silyado ka ng banal na Espiritu. Walang pwedeng makialam sa iyo at hindi ka pwedeng pakialaman. Meaning to say, you are untouchable. So ang liwanag, ano po? Kaya yung salvation na tinanggap mo, kung totoo yan ha, hindi yan pwedeng mawala sa iyo. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Bakit? Ang may hawak po sa atin o sa iyo na tumanggap, ang Kristo at ang Diyos. Silyado ka ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Biblia, walang pwedeng umagaw sa kamay ng Ama at sa kamay ni Kristo. Ang liwanag niyan. So hindi ka pwedeng pakialaman. At sa oras na ikay mamatay, babalikan ka ni Kristo, pupunta ka kay Kristo, pagdating ng resurrection, bubuhayin ka ni Kristo. Napakaliwanag po ng talata na yan. Ngayon, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon. Alam mo ba kung nasaan si Kristo? Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, alam mo kung nasaan siya? Nasa labas siya ng puso mo. Anong ginagawa niya? Kung hindi mo pa siya tinatanggap, kumakatok lang naman siya. Nakikiusap siya. Papasukin mo siya. Siguro, kamukha mo rin yung maraming mga taong nagtanong sa akin at nagsabi, "Pastor, hindi ba makapangyarihan ang Diyos? Bakit kailangan pa niyang kumatok? Ba't di na lang siya biglang pumasok na lang? Makapangyarihan naman siya eh. Siya naman ang may lalang sa atin eh." Yan, maganda rin yung sinasabi mo na yan. Pero alam mo ba na ang Diyos ay marunong magrespeto? Alam mo ba na ang Diyos ang nagtuturo ng paggalang sa kapwa? Kung kahit iginagalang niya yung iyong privacy, bakit? Meron kang free will eh. Meron kang freedom of choice. Freedom to choose na tinatawag. May kalayaan kang pumili at mamili. So hindi kanya ginawang robot. Ginawa kanyang normal na tao para ma-exercise mo yung iyong freedom, yung free will mo. Kaya siya kumakatok. Kung gusto mo siyang pagbuksan, papasok siya. Kung ayaw mo, hindi naman siya mamimilit eh. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kapag ka pinilit ka ng Diyos, hindi ka makakasunod sa pagagawa niya sa iyo. Bakit? Sa pilitan eh. Alam mo ba,
Iba ang lakad ng Diyos sa lakad natin. Magkaiba po eh. Kaya ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, kumakatok siya. Kumakatok siya. Papasukin mo ako. Kung gusto mo akong papasukin, papasok ako sa iyo. Tandaan mo, sa oras na pinapasok mo ako, magkasama tayo. Magkasalo tayo. Ano man yung magiging problema mo, kasalo mo ako, kasama mo ako. Saan ka man pumaroon, magkasama tayo. Hindi kita iiwan. So yun po yung assurance. Kaya siya kumakatok. Pwede mong pagbuksan, pwedeng hindi. Pero alam mo ba ang mawawala sa iyo kung hindi ka magbubukas kay Kristo? Mawawalan ka ng Savior. At pag ikay namatay, hindi ka pupunta sa langit. Kasi yung kumakatok, Savior yun eh. Ang Kristo, Savior. Nakuha mo. So kung pagbubuksan mo siya, tatahan siya sa iyo. Saan ka pumaroon, kasama mo siya. Anong problema mo, kasama mo siya. Sasamahan ka niya. Lulutasin niya ang anumang problema mo. At sa oras ng kamatayan mo, dadaling ka niya sa langit. So yun yung advantage. So, pag hindi mo siya tinanggap, walang mawawala sa kanya. Marami ang mawawala sa iyo. At malaking magiging miserable ang buhay mo. So yun yung pagkakaiba. Kaya, hindi kita pinipilit. Ang sinasabi ko lang sa iyo, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, si Kristo na sa labas ng puso mo. At wala siyang magagawa kung ayaw mo eh. Kasi nga, mayroon kang freedom. May free will ka. So yun yung dapat mong maunawaan. Pero yung free will na yun, dapat magamit mo sa ikaluluwalhati niya. Hindi tayo binigyan ng free will para masira ang pagkatao natin. Binigyan niya tayo ng free will upang mapabuti tayo. At the same time, maluwalhati natin siya. Nakuha niyo po? So yun po yung napakagandang mensahe ng salvation. Kailangan mong mabigyan ng importansya. Tanungin mo yung sarili mo. Kung ako'y mamatay, saan ako pupunta? Huwag mo dadayain ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Sa oras na dinaya mo ang sarili mo, ikaw na ang magiging miserableng tao na mabubuhay sa balat ng lupa. Bakit? Eh, ultimo sarili mo, dinadaya mo eh. Sino pang magmamalasakit yan? Sige nga. Dapat, maging makatotohanan ka at maging totoo ka sa sarili mo. So yun lang, ganun lang kasimple yun. Aminin mo na makasalanan ka, talikuran mo yung kasalanan na yan, kilalanin mo ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, sampalatayanan mo siya, tanggapin mo siya bilang personal mong tagapagligtas, at ikaw ay maliligtas. So yun po, yung kaligtasan din natin yung trabaho. Yung pagliligtas, hindi ko yung trabaho. Trabaho yan ng Diyos. Yung kaligtasan, regalo yan sa iyo ng Panginoon. Dahil sumampalataya ka sa kanyang bugtong na anak. Maliwanag? Salamat kung tinanggap mo ang Panginoon. Salamat sa iyo. Purihin ang Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. Now, punta tayo sa topic. Mga kapatid. Punta natin itong topic nito. Alam niyo mga kapatid, mayroong tinatawag na iba't ibang klase ng daan sa banal na kasulatan. Ang paggamit po ng titulo ng mga daan ito, mag-iingat po kayo. Maraming mga taong diehard sa title ng reliyon. Maganda rin naman. Kaya lang, kapag mali po ang pagkakagamit ng mga sitas ng banal na kasulatan upang gamiting pangalan na maging identity ng isang grupo o ng isang paniniwala, at hindi po niya nakitang mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan, mayroon pong danger. Lalong-lalo na kung hindi niya alam mismo kung sino yung tinutukoy at ano yung ibig sabihin noon. Mga kapatid, so, kaya lagi nating titingnan. Sa Bible po, ang lagi po nakasentro ang mensahe, ano po, lagi pong nasa Hudyo. Kung papansin ninyo, laging nasa Hudyo. Ang kiling ng Diyos laging nasa Hudyo. Pinaprioritize niya lagi ang mga Hudyo. Mahal niya ang Hudyo eh. Tatandaan po ninyo, hindi po tayo Hudyo. Tayo po ay Hintil. At sa uri ng ating pananampalataya, tayo po ay pagan worshiper.
Alam nyo na ang ibig sabihin, pagan worshiper. Minsan, gusto nating i-Christianize ang ating sarili, patawag tayong Christian, pero pagan pa rin tayo. Bakit po? Mayroon kasing mali na dapat ituwid. So, kaya nga, sa Biblia ay may mga daan na kailangan malaman ng Israel. Kailangan nilang masumpungan, lakaran at pasukan upang magtamo ng kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa. Ito ang ating bibigyang pansin sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ang paksa ay hango sa pahayag ng Panginoon kay Propeta Isaias, kay Propeta Jeremias, mga kapatid, sa chapter 6, verse 16. At mababasa po natin doon sa talata na yon ang iba't ibang klase ng pagkakapahayag ng daan. Merong mga daan, mga dating landas, at merong mabuting daan. Ito pong dating landas, ginamit po ito ng dating daan. Kasi dating landas, landas is daan. Ano po? Mga daan, dating landas, kinonvert ng iba, dating daan. Yung isa naman, at mabuting daan. Lahat po ito ay mababasa natin sa bersikulo na yon. Sa Matthew naman, Matthew chapter 7, verses 13 and 14, may mababasa naman po tayo sa Bagong Tipan, makipot na pintuan o makipot na daan. Yan naman po ay sa New Testament. So titingnan po natin itong mga daan na ito. No po, na minsan ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba na pasukin. Yun lamang, meron silang malaking pagkukulang. Hindi nila nakita yung continuity ng mga daan. Dapat makita yung continuity. Huwag kang tumigil doon sa nasa prophecy. Kasi may fulfillment yung prophecy. Mahalaga po yun. Makita natin yung prophecy at the same time, yung fulfillment ng prophecy. Kasi inihula nga, nakita mo nga yung inihula doon sa old. Hindi mo naman nakita yung fulfillment ng prophecy. Di bitin, di ba? Kailangan natin kumplituhin yung statement doon sa old. Okay. Ang mga daan ay aral o doktrina na dapat lakaran ng actually Israel talaga, ano po. Pero dito sa chapter ni ito, yung Northern Kingdom po yung kausap. Hindi po yung the entire Israelites, hindi po. Dahil ang Israel po ay meron siyang, ang anak ni Israel ay meron pong 10 na binubuo at 12 tribes. So yung 10 po ito naging bahagi sila ng Northern Kingdom at yung 2 po ay naging bahagi ng Southern Kingdom. And this time, ang kinakausap dito is yung Southern Kingdom, yung Judah at Benjamin. But then ito po, kailangan masumpungan ng mga Israelites. Sa lumang tipan, yung mga daan, maraming daan. Maraming aral, ibig sabihin. Maraming doktrina. At yun po ay kailangan nilang makita. Pero dapat hindi lang sila doon. Upang makita at masumpungan nila ang makipot na pintuan o makipot na daan. Subalit, mga kapatid, kahit makita nila ang mga dating landas, dating daan, hindi rin nasumpungan ng marami ang mabuting daan. Yung mabuting daan po, minention doon sa verse na yon. At dapat makita yon sa New Testament. Sapagkat binulag sila ng kanilang mga sarili dahil sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Yun po yung malaking problema. Nag-stop sila doon Kaya pagdating ng fulfillment, hindi na nila nakilala. Nireject nila yun, actually.
Hindi nila tinanggap. Marami pong katibayan sa banal na kasulatan na hindi nila kinilala yung mabuting daan. No po? Na kahit kaharap na nila ang mabuting daan, hindi ito napagkilala. Basahin ko sa inyo. Meron pong sinasabi sa John chapter 1 verse 11. Ito po yung kinaroroonan ng mabuting daan. Siya mismo yon, no po? John 1 verse 11. Siya'y naparito sa sariling kanya. Israelites po ang tinutukoy. At siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng Israelites eh. Nireject siya eh. Kaya yung statement doon na hindi sila susunod, kahit makita pa nila yon, nangyari po yon sa panahon ni Christ. Hindi po siya tinanggap. Nireject po siya. Ano po? Binulag sila ng kanilang mga sarili. Ang mabuting daan na kung saan masusumpungan ang kapahinga ng kaluluwa at siyang magtuturo sa makipot na pintuan o makipot na daan, napapasukan ng tao. No po? Na kanilang papasukan ng Israelites. No po? Kakaunti lang yung nakasumpong. Kaunti lang naman ang sumampalataya kay Kristo eh. Ang magsisipasok ay yung nagsitiwala o nagsisitiwala at nakipag-isa sa Kanya sa pananampalataya. Alam mo bang kasama ka na doon? Kasama ka na doon. Kung tinanggap mo ang Panginoon, totoo ay totoong pagtanggap, kasama ka doon sa papasok sa pintuang makipot, sa daang makipot. Bakit? Nakilala mo yung mabuting daan eh. Yung iba, ang nalaman lang nila, dating landas, dating daan. Tumigil na sila doon. Meron pa pong mabuting daan. At galing doon sa mabuting daan, ituturo ng mabuting daan yung makipot na daan. Ito yung striktong paglakad sa kalooban ng Diyos. Napansin ninyo? Kaya hindi ka pwedeng tumigil sa dating daan. Kailangan makita mo ang mabuting daan. Kasi yung mabuting daan, ituturo niya sa iyo ang makipot na daan. Nakuha niyo? Tuloy natin. Ang mabuting daan na kung saan masusumpungan ang kapahinga ng kaluluwa at siyang magtuturo sa makipot na daan na kanilang papasukan, andito na ako. At ang mga ito yaong nangaligtas. Nagsitanggap sa biyaya at ng kaloob na buhay ng walang hanggan mula sa Diyos. So yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yung tumanggap kay Kristo ay makakasumpong ng buhay ng walang hanggan na siyang papasok dun sa makipot na daan. Dun lalakad. Sabi ni Kristo, magsipasok kayo doon. Ito po yung pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano. Ito po, tuloy natin. Sa ating panahon, ang mga naligtas dahil sa pananampalataya ay magsisilakad sa mabuting daan upang makapasok sa makipot na pintuan o makipot na daan. Kaya nga, hindi sa mga daan o mga dating landas o dating daan, hindi na po yan ang lalakaran sa ng mga nagsisampalataya kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Ba't ko sinabi? Pagdating po ni Kristo, may naganapong pagbabago. Kaya kung dating daan pa rin yung iyong lalakaran, pagdating ni Kristo, mayroong pagbabago eh. Bigyan ko kayo ng example. Pagdating ni Kristo, may binago siya eh. Buksan niyo ang Matthew chapter 5. Babasahin natin to. Verse 43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaawa. Yan po ay dating mga landas. Kasama po yan sa mga dating mga landas. Dating daan, sa madaling salita. Dating mga aral. Yan po yung dati. Kaya nga sabi ni Kristo, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kaaway
at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Sabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Verse 44, datapwat. Kita pa niya, meron ng parang amendments o pagbabago. Datapwat sinasabi ko sa inyo, may amendments na may pagbabago. Iibigin ninyo inyong mga kaaway at idadalangin ninyo ang sa inyo nagsisiusig. Dati pa rin ba o bago na? So kaya hindi ka pwedeng tumigil sa dating daan. Dapat continuous ka. Papasok ka sa mabuting daan. Kasi yung dating daan, prophecy yun para makita mo yung yung mabuting daan. Yun po yung prophecy. Sabi doon na, tumayo kayo sa mga daan. Nasa crossroad sila Nasa crossroad. Tapos pagdating din, ipagtanong ninyo yung mga dating landas, dating aral. Pag nakita mo na yung dating landas, kailangan mong makita yung mabuting landas, mabuting daan. Bakit? Yun yung magtuturo ng kapahingahan. Sino ba yung mabuting daan na yun? Si Kristo yun Ano naman katibayan ko na si Kristo yun? Ang liwanag po. Basahin ko sa inyo Matthew chapter 11. Sa chapter 11, mababasa natin yung verse 28. Magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigat ang luba at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahinga ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So hindi ka pwedeng tumigil sa mga landas, mga daan. Hindi ka pwedeng tumigil sa dating daan. Magpapatuloy ka. Kailangan mong makilala at madiskubre ang mabuting daan. Sa yung mga after sa mga paggamit ng mga pangalan, salamat pastor, meron palang mabuting daan. Gagamitin mo na naman yan bilang pangalan ng iyong grupo, ang mabuting daan. Bahala ka. Pinag-aaralan natin. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ang Israelites pinatayo ng Diyos sa crossroad, sa mga landas, mga daan. Ang instruction para makita nila yung dating mga landas. Mga landas mga dating daan. Yan. From there, mula doon sa mga dating landas o mga dating daan, dating mga aral, makikita ninyo ang mabuting daan. Ang problema, may statement sa bandang uli, hindi kami susunod. At nangyari yon sa panahon ni Christ. Ang mga Israelites, konti lang yung sumunod. Mostly, hindi po naniwala. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala kay Kristo. So, yun po mga kapatid. Okay? Kaya nga, hindi sa mga dating landas o lalakaran yung mga dating landas ang lalakaran ng mga mananampalataya ngayon sapagkat nagkaroon po ng tinatawag na amendments o pagbabago. Hindi na yung dating mga instruction. Let's say for example, yun lang pakikiapid o ano man yung 10 utos ng Diyos. Alam niyo pagdating ni Kristo tumingin ka lang ng masamang nagkaroon ka na ng problema. Tumingin ka lang sa opposite sex na mayroong ilaman ng isipan mo ay masama. Nagkasala ka na. Before, kailangan mong gawin. Pagdating ni Kristo, tinitigan mo lang, tiningnan mo lang na mayroong masama ang laman ng isipan mo. Guilty ka na nun. Before, kailangan mong pumatay. Actual. Ngayon, hindi. Magalit ka lang. Pumatay ka na. Kita niyo po? Kaya hindi titigil sa dating daan. Hindi ka titigil dyan. Kasi kung mananatili ka dyan, walang salvation darating sa'yo. Walang salvation. Kailangan makilala mo yung mabuting daan. Masumpungan mo ang mabuting daan. Hindi ka titigil sa dating daan o dating mga landas, dating mga daan.
Kailangan mong makita ang mabuting daan. Take note, ang mabuting daan nag-iisa. Nag-iisa lang siya. Hindi siya mga mabuting daan. Hindi. Mabuting daan. Okay. Mabuting aral ang tinutukoy. Okay? Nililiwanag lang po natin. Ngayon, para maging klarado po ang pag-aaral ng banal na kasulatan, subaybayan po ninyo yung ginamit ni Apostol Pablo kay Timothy. Yung sulat niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Take note the word, the statement na ginamit. Rightly dividing the word of truth. Bakit mahalaga ito, Pastor? Mga kapatid, kailangan po nating alamin yung panahon, the dispensation of God. Bakit? May mga panahon na ang pagkakasabi ng Diyos ay ganito. At may panahon naman na yung sinabi ng Diyos dito ay hindi na sa panahon dito, sa panahon na ito. Mayroon po tinatawag na changes. Yun po yung napaka-importante. Kaya sabi ni Apostol Pablo, i-divide mo yung word. I-categorize mo. Sino bang sinasabihan dyan? Sino bang kinakausap dyan? Punta tayo sa text. Sa Jeremiah 6:16, tama? Sino bang kinakausap dyan? The entire Israelites ba? Hindi. Yung Southern Kingdom lang. Sino ba yung Southern Kingdom? Si Judah at si Benjamin eh. Ay kinakausap eh. How about the 10 tribes? Pinapalikas yung Southern Kingdom. Kasi mayroong curse na darating doon. Huwag kayong mapasama. So yun po yung dapat nating maintindihan. Now, sa panahon natin ngayon, ano yung sinasabi? Yung mga teaching before, sa panahon ngayon, ay malaki ang pagkakaiba. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Punta tayo doon sa misa pinagtatalo mga pagkain. Sa Lumang Tipan, ang daming description na bawal ang pagkain. That's the period. Pero pagdating sa New Testament, mapapansin ninyo na hindi na ganoon katindi ang pagbabawal sa pagkain. Actually, sinabi nga, lahat na ng mabibili sa pagkain, pamilihang bayan, na tungkol makakain, kakainin na ninyo nang walang pagtatanong sa budi. Ay kung dati pa rin, ay hindi pa rin natin pwedeng kainin yung mga pinagbawal doon. Kasi dati pa rin eh. So, since na mayroon ng mabuting daan na magtuturo sa atin sa makipot na daan, nagkaroon po ng pagbabago. Nakukuha niyo? Kaya, kung mayroon man kayong nababasa sa mga talata, dating mga daan, dating mga landas, ano po? Then, dating mga daan, dating mga landas. Huwag kayo tumigil doon. Kasi may progressive yung yung statement doon sa versikulo eh. Meron pang pinapahanap. Ano yung pinapahanap? Mabuting daan. Pag nasumpungan yung mabuting daan, yun yung magbibigay ng kapahingahan ng kaluluwa. Kaya minsan natatawa ako doon sa mga tumigil sila sa dating daan. Mali. Continuous yan. Hanggang makita mo yung mabuting daan. Okay? So, ang paggamit po ng talata para gamiting sandalan ng grupo, titinan po ninyo yung iba pang mga statement na sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag ka tumigil. Gusto mo rin lang gumamit ng pangalan ng titulo na yan, ay punta ka na doon sa pinakang specific para hindi mabitin. Kasi prophecy yun eh. Mayroong fulfillment eh. Diba? That's yung sinasabi ng banal na kasulatan. So mahalaga pong malaman natin ang panahon, kanino sinabi o iniutos ng Panginoon ang kanyang palatuntunan. So maging specific po tayo sapagkat may naganap na pagbabago gaya ng aking sinabi sa inyo. Meron po tayong mababasa noon. Ano sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 10? Palibasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inuming sari-saring paglilinis.
may naganap na pagbabago. So yun po, mga kapatid, nasabi ko na po sa inyo, another na pagbabago, mapansin ninyo. Bigyan ko pa kayo Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong tumigil sa dating daan. Ito po. Hindi ko sinasabi yung grupo. Ang sinasabi ko, huwag ka tumigil doon sa lumang aral. Kasi ang daming mga reliyon nakatigil doon sa lumang aral. Bawal ang pagkain ganito, bawal. Pagdating sa New Testament, bawal pa rin ba yun? Talaga bang bawal pa rin yun? Baka hindi na. Kasi may pagbabago sabi sa New Testament, mayroong high priest. Sabi sa Old Testament, may high priest Si Aaron, high priest Sa New Testament ba, may high priest pa rin ba? So mayroon pong pagbabago. Tingnan natin bigyan ko kayo ng sample kung bakit ko sinabing may mga pagbabago. Napansin ninyo nung ipinako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Napansin ninyo? Nung sumigaw ang Panginoon, nung siya nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, napansin ninyo? Yung temple, ang templo po, ay meron siyang division. Worship area ng mga tao at yung kinalalagyan ng yung tinatawag na Holy of Holies, Ark of the Covenant. Ang pumapasok lang po doon sa Holy of Holies, High Priest. Siya lang po ang pwedeng pumasok doon. At siya po ay meron kalimbang sa paa habang nagpe-perform siya doon ng kanyang duty. At yung mga priest naman, may hawak naman siyang lubid o whatever na panghatak sa kanya just in case na hindi siya pala worthy para pumasok sa Ark of the Covenant, sa Holy of Holies. So pag namatay siya, hihilahin siya. Kasi siya lang ang pwede pumasok doon Hihilahin siya. Kaya meron tagahawak ng lubid. Ngayon, nung mamatay si Kristo, nanatili ba yung tabing na yun ng Holy of Holies? Hindi po. Nahati yun Mula sa taas hanggang pababa Nawala yun Ano ibig sabihin nun? Si Kristo ang high priest Napansin niya? So mayroong pagbabago. Kaya hindi nga pwedeng tumigil sa dating mga landas. Sa dating daan. Kailangan mong makilala yung mabuting daan. Kasi yung mabuting daan, ituturo sa iyo, papasok ka dyan. Sa makipat na daan. Sa pamantayan mismo ng Diyos. So kayo, kung mga after kayo sa paggamit ng mga teksto ng Biblia para maging pangalan ng identity ninyo, tingnan ninyo mabuti yung teksto. Kasi kung tumigil kayo dyan, gamitin niyo yan. Sige, ginamit ito sa mga landas. Ginamit ito sa dating daan. Tumigil kayo dyan. Ay, mayroon pang isa mabuting daan. Si Kristo yun yung Kristo, magsuturo pa rin siya, makipot na daan. Napansin po ninyo. So, ang gusto ko lang pong i-emphasize, hindi ka dapat tumigil. Totoo na, hindi mo nga pwedeng gamitin na identity mo yan Sasabihin mo, kami yan Nandyan kami. Hindi mo na rin siya pwedeng gamitin kasi yan po ay doktrina o aral na masusumpungan sa banal na kasulatan. Okay. Kaya, yun po yung paalala. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Tungkol sa mga talata na yan? Kung inyo pong titinang mabuti, basahin natin. Punta kayo. Pakibuksan po inyong Bible sa Jeremiah chapter 6 verse 16. Babasahin po natin niya sa Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tingnan po ninyo. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. Nasa crossroads sila Mga daan At ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Mga dating landas. Hindi siya nag-iisa. Mga dating landas. Ibig sabihin, mga dating aral. Alamin ninyo ang mga dating aral. Okay? At sabi, kung saan nandoon ang mabuting daan. Aalamin ninyo ang mga aral kung saan makikilala ninyo, masusumpungan ninyo ang mabuting daan. Itapon niyo.
At mula sa Kanya, magsisilakad kayo ron at kayo makakasumpong ng kapahingan sa inyong mga kaluluwa. Yun ang sabi. Hahanapin ninyo ang mabuting daan, makikita ninyo, at mula doon lalakad kayo. Masusumpungan ninyo. Kasi papasok kayo doon sa makipot na daan. Okay? Nagkaintindihan tayo mga kapatid. Pero ano sinabi doon sa bandang uli? Sabi niya, ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Yan po yung rejection ng Israelites, ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Yan po yung sinasabi ko doon sa John chapter 1 verse 11. He came unto his own, but his own received him not. So yun po. Ganon din naman yung ibang mga talata pa ng banal na kasulatan, lalo na nung naipresenta ni Pilato ang Panginoon. Totally, reject talaga. Ipinagsigawan. Ipako sa cross yan. Patayin yan. Ganun po kagalit. No? Kasi ayaw po nila sa magiging structure ng doktrina o aral na itinuro ng ating Panginoon. So nagkakaintindihan pa tayo mga kapatid na hindi ka dapat tumigil sa mga landas, sa mga landas na yan, hindi ka rin pwedeng tumigil sa dating mga landas, hindi ka rin pwedeng tumigil para makita mo yung mabuting daan na sinasabi ng prophecy. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So mga kapatid, kailangan po nating i-divide ang scripture. Kailan sinabi, sino ang sinabihan, anong intention. Naganap ba yan o hindi? Kailangan po nating alamin, naganap ba ito? Yes. Ito bang prophecy na ito naganap? Yes. Paano natin napatunayan? Dumating ang Kristo. Ano nangyari? Sinabi doon sa talata, hindi kami susunod sa Kanya. Hindi kami lalakad doon. Ibig sabihin, hindi kami susunod. Hindi namin sa kikilalanin. So yun po yung kailangan nating intindihin. Huwag bastang gumamit ng title ng teksto upang gamiting identity. Kasi meron siyang continuity. Ngayon, kung gusto mo naman, dapat tuloy-tuloy yung proseso. Hanggang sa dumating doon sa punto na talagang ma-identify ang bawat isa bilang tagasunod nga ni Kristo. And take note, kapag na-identify mo mula doon sa mga landas na yon, nakita mo yung mabuting daan, lahat ng itinuturo ng Kristo na tinatawag na mabuting daan, dapat iniaaral mo. Diba? Sa resurrection, mayroon pong aral ang Kristo, yung Trinity. Maliwanag po yun eh. Sa baptism ng Panginoon, na-introduce po yung Trinity. Sa Great Commission, in-introduce po ang Trinity. Sa salvation, very active ang Trinity. Lahat, ano po yan. Kaya, kung gagamitin mo yung title, tapos yung ibang mga doktrina ni Kristo, hindi mo tatanggapin, there is something wrong. Hindi consistent, walang continuity na tinatawag. Kaya, dapat maging klarado ang bagay nito. Okay? Ang dami po eh. Kaya, dapat maging maliwanag. Tatandaan yung sekreto, rightly dividing the word of truth. I-divide mo, alamin mo yung period, sinong kausap, bakit sinabi, anong intention. So, ganun po yung pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya nga, may mga tanong at sagot dito na sinasabi ko na naiuna ko na pong sabihin sa inyo. Sinabi ng Panginoon, kanino sinabi? Sa Southern Kingdom. Sino ba yung mga Southern Kingdom na yan? Dalawa lang po yan eh. Si Judah at si Benjamin. Hindi po yan sinabi sa Hintil. Hindi yan sinabi sa atin. Sa Southern Kingdom yan. Kay Judah at kay Benjamin. Ulitin ko, hindi yan sa panahon natin ngayon. So, anong gagawin ng Southern Kingdom? Maliwanag yung sinabi, magsitayo kayo roon
magsipagtanong kayo, maghintay kayo ng dadaan, mapagtatanungan. So, meron talagang yung mga prophet ng Diyos upang mag-explain sa kanila. Problema lang, pinapatay nila yung mga prophet eh. Yun yung malaking problema. So, maliwanag po mga kapatid, ang mabuting daan na sinasabi sa teksto ay ang Panginoong Jesucristo. Anong katibayan natin na si Kristo yung mabuting daan at si Kristo yung daan? Maliwanag naman yung John 14:6, ano po mga kapatid? Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ano sinabi pa ng mabuting daan? Makakasumpong ng kapahingan. Matthew 11 verse 28 to 30. Binasa ko sa inyo kanina. Kaya napakaliwanag po. From dun sa mga dating daan, mga lumang, mga sangasangang daan, ano po? Mga daan ang tawag nila doon. And then sa mga dating landas, hindi titigil, masumpungan ang mabuting daan. Kailangan makilala mo yung mabuting daan. Malaman mo yung mabuting daan. Tuwan-tuwa yung mga mahilig sa paggamit ng mga daan. Kasi merong, kikita tayo, tamang daan daw sila. Yung isa naman, dating daan daw sila. Siguro merong gagamit. Ay, meron pala nung pastor, mabuting daan. Meron naman gagamit yan, mabuting daan. Tapos meron naman siguro, ay, meron palang makipot na daan. Oh, sige, gagamitin na nila lahat. Mga kapatid, wala pong masama, gamitin mo yan. As long as tama yung konteksto. Hindi yan pangalan ng relihiyon, hindi yan samahan. Yan po ay doktrina. Yan po ay aral. Kanino yan iniaral? Kanino yan sinabi? Mga kapatid, yan po ay sa Southern Kingdom. Sino sila? Kay Judah at kay Benjamin. So, sa panahon ni Kristo, hindi lang para sa Hudyo, hindi lang para sa Israelites. Kung tinanggap mo si Kristo, tinanggap ng Hudyo si Kristo, at tinanggap ng Hintil si Kristo, combination na po yan. Dito na po i-apply yung Romans chapter 11. Yung Gentile, yung Israelites, at yung Gentiles, igagrap yung Gentiles sa Israelites. At sila yung magiging bayan ng Diyos. Nakuha niyo po? So, yung Hudyo na tumanggap kay Kristo at yung Hintil na tumanggap kay Kristo, magsasama, ang tawag na po sa kanila ay bayan ng Diyos. Sa ibang terminology, ginagamit din church, ecclesia. Yun po. Siya na po yung ecclesia. Dito, pinagtatalunan na naman dito. Pangalan ng ecclesia. So, ano man yung inyong paggamit ng mga title sa Biblia, siguraduhin mo lang na umaangkop lagi sa nagmamay-ari nung pangalan. Kasi kung gagamitin mo yung title at hindi umaangkop sa kanyang kabuuan, yung doktrina niya, lalabas kang huwad. Kailangan may continuity, mga kapatid, mga kaibigan. So maliwanag na po ba yan yung maikli nating pag-aaral patungkol dyan sa mga landas-landas na yan na sinasabi sa Book of Jeremiah, mga kapatid. Hindi po yan pangalan ng grupo. Yan po ay doktrina, aral na dapat masumpungan ni Israel ng Southern Kingdom or sa kabuuan ng mga Hudyo sa panahon ni Kristo. Problema, kung ano yung sinasabi sa prophecy, naganap po yan sa panahon ni Kristo. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nananaginip ng pagdating ni Kristo. Ay hindi nila alam, pinatay na nila si Kristo eh. Ngayon, ang hinihintay natin yung second coming ni Kristo. Okay? Maraming salamat po. At sa Sunday, tutuloy natin yung paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. This time, nagkaroon lang muna tayo ng parang pagtanaw sa mga title na ito na nagiging palasak na ginagamit ng iba't ibang klase ng grupo na napapakinggan po natin. But anyway, ulitin ko po, yan po ay hindi pangalan ng grupo, yan po ay doktrina o aral na ipinapahiwatig at sinasabi ng Diyos sa Southern Kingdom. Walang iba kundi kay Judah at kay
Benjamin. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na laging nagbibigay ng paalaala sa amin. Tulungan mo po kami, gabayan mo kami, dakila Ama. Samahan mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. At pangunahan mo kami sa aming pag-aaral. Lagi mo kaming gabayan. Patawarin mo po kami sa mga taong patuloy na tinutuligsa ang iyong kalagayan, pagkatao, pagkatiyos, ang iyong mga salita. Panginoon, dinadalangin po namin, tulungan mo po silang mabuksan ang kanilang kaisipan, makilala kanila ng lubusan at magsitanggap sila ng iyong biyaya ng pagliligtas. Palalahanan mo po kami lahat sapagkat alam po namin na hindi po kami maaaring gumawa ng anumang bagay na hindi po makalulugod sa iyo at wala pong kabuluhan ang aming pagkilos kung hindi ka namin, Panginoon, sasangguni at patuloy na maluluwalhati ang ikaw sa aming mga buhay. Pagpalain mo mga kapatiran sa kanilang patuloy na pagtatalaga ng kanilang mga buhay. Salamat po sa kanilang katapatan pinansyal, na kahit hindi sila dumadalo sa church ay patuloy nilang sinusuportahan ang gawain, Panginoon, at patuloy nilang ginagampanan ng kanilang mga financial support at responsibility, Panginoon. Salamat po muli sa kabutihan mo. Pagpalain mo ang mga kaibigan namin sumabaybay sa oras na ito. Gabayan mo po sila at yung mga hindi pa tumanggap sa iyo, Panginoon, ma-review nila ang evangelistic o yung mensahe ng pagliligtas mo at buksan mo ang kanilang pagkaunawa upang sila po ay mangaligtas. Salamat po muli sa mga kapatirang masigasig sa pagsubaybay at sa pagsishare ng mga videos nito na amin pong natatalakay at tinatalakay sa mga loved ones po namin. Mangusap ka po sa kanila. Salamat po sa mga doctor and nurses na patuloy mong ginagamit upang maging frontliners po sa pandemya. Ingatan mo po silang lahat, kabayan mo po sila, palakasin mo ang kanilang mga immune system at sila po ay patuloy na kapaglingkod, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kalinga po nila. Salamat po muli sa dedication ng mga frontliners po namin. Ingatan mo po sila, kabayan mo sila, Panginoon. Tigit sila at linisin mo ang mga hangin na nilalanghap po nila namin lahat, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na masawatan na po itong pandemya na ito upang magsimula kami muli ng maayos sa iyong kalooban. Pangunahan mo kami. Ingatan mo kami sa buong mundo, Panginoon. Bayan mo sa araw-araw sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen at amen. God bless you. Purihin ang Panginoon sa iyo. Kabutihan.